Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon, mga kanutrisyon, at magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo ng Miyerkules ng hapon para sa episode na siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama pa rin natin ang lahat po ng Nutri-Eskwela community radio stations all over the country. Kaya wag na po natin patagalin pa, simulan na natin ang paborito niyong programa. Tuwing Miyerkules ng hapon, walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation radio program. Ako po makakasama ninyo ngayong hapon na to dito sa episode natin. Jomay Tongkol po mula sa National Nutrition Council. At I'm sure exciting po ang mga topics natin ngayong hapon. Kaya mga kanutrisyon, huwag po nating patagalin pa. Tuwing Marso po ay pinagdiriwang po natin ang National Women's Month. At dahil dyan, may isa pa tayong special episode for today about women's nutrition. Ayan. Meron po tayo makakasama mamaya na isang registered nutritionist dietitian mula po sa National Nutrition Council para magbahagi po na ano nga ba yung mga tinatawag nating effective dietary strategies for working mothers. Ayan. Aabangan po natin yan mamaya po sa technical segment. At syempre, ano naman po kaya ang iba't ibang programa sa bansa para mapabuti po ang nutrition ng mga Pilipino. Makakarinig po tayo ng nutrition updates mula po sa isang representative mula po sa Municipal Nutrition Committee ng Sumilao, Bukidnon. Mamaya po yan, mapapakinggan natin sa nutrition update segment. Siyempre, gagabayan naman tayo ng mga tamang habit na dapat natin isabuhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. And para naman po sa mga mahilig magluto at kumain, may bitbit po na magsarap at masustansyang recipe ang atin pong nag-iisang recipe princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrition, sasagutin namin yan sa Tanong Mo, Sagot Po segment. Ang gagawin niyo lamang po ay mag-comment lamang po sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program o kaya po mag-comment po kayo sa FB page po ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations para po matanong ninyo at mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Kaya mga kanutrisyon, stay tuned at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation radio program. Ano nga po ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasulukuyan pong umiiral sa ating bansa? Yan mga kanutrisyon, sama-sama po natin aalamin yan dito sa ating segment na kung tawagin ay Nutrition Updates. And we are very honored dahil makakasama po natin ngayong hapon ang Municipal Nutrition Action Officer or ang MNOW ng Municipal Government ng Sumilao, Bukidnon, dyan po sa Northern Mindanao. Wala pong iba kundi po si Ma'am Luina Trinidad Villanueva Beñas. Actually po, ang Sumilao, Bukidnon po kasi ay isa po sila dun sa mga ginawaran ng first year Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition or first year Crown Maintenance Award. Nito lamang pong katatapos na 2024 National Nutrition Awarding Ceremony na ginanap nga po noong March 7, 2025. Kaya wag na po natin patagalin pa mga kanutrisyon. Let's welcome, magandang hapon, Ma'am Luina, MNO Luina, at congratulations po ulit sa Sumilao, Bukidnon.
Thank you po, ma'am. Okay, good morning po sa lahat na nakikinig ngayon sa programa ng One Nation, One Nutrition Program. Okay. So ayan, umpisahan na po natin ng maikling kwentuhan lang naman po ito, no. Ma'am Louie, pakikwento nyo nga po, ano po ba yung mga pangunahing programang pangnutrisyon na ini-implement nyo po dyan sa Sumilaw, Bukidnon? At ano po ba yung mga objectives ng mga nutrition projects or programs po ninyo? Okay po, ma'am. Unang-una po, since sa nutrition, ang daming mga batas or ordinances and resolutions na kailangan for nutrition interventions. So, our former MHO, DTTB OIC na si Dr. Jed Lucero, one of the MNC members, nagkaroon po siya ng idea na i-compile po lahat ito into one code ng mga ordinances po under nutrition. So, last February 11 po, 2020, nagpasa po ng ordinance number 1, series of 2020 entitled An Ordinance Establishing the Standard Policies in the Implementation of the Nutrition Code. This ordinance focuses on nutrition interventions across all ages po. So, the first 1,000 days program is highlighted in Section 10 of the Code, which indicates that there shall be a comprehensive and sustainable strategy to address the health and nutrition problems affecting the vulnerable population. So ito pong ordinance na ito, nag-guide po siya pag-implement namin ng mga nutrition programs, nutrition interventions po. So mas easier ang pagpa-implement namin dahil may batas. So isa sa aming mga programs po ng Sumilaw, Bukidnon sa nutrition is itong hatod serbisyo. So ang hatod serbisyo po ay isa pong ordinance po, ordinance number 23. This was created last December 21, 2017. So this ordinance is an ordinance institutionalizing the outreach program to the barangays and appropriating funds thereof. This program po is the flagship program of our Mayor, Honorable Antonio A. Villo, which brings holistic services to its barangays by deploying different municipal government offices. So ito pong hatod serbisyo program ay every Tuesday po namin ginagawa. Pumupunta po kami sa isang barangay. Then one of the services po na ibinibigay namo sa mga constituents ay yung supplemental feeding po sa mga bata under the Municipal Nutrition Office. So other services po na inihatid namin sa mga barangays ay medical consultation. So may free medical consultation, free mga gamot po, may dental services, then may physical therapy po kami. Then mayroon pong beauty care, so may nail care at saka hair cutting po. Then may bloodletting program po kami. Ang aming pong partner dito ay ang Red Cross. And then kasama din namin ang taga LCR, the local registry office. Sila po ay nagbibigay ng free na processing of several registry documents. Then kasama din namin po ang taga agriculture's office na nagbibigay ng free vaccination po sa mga hayop. And then ang municipal assessor's office din po at saka ang Municipal Treasurer's Office at ang MSWDO. So lahat po ito na mga services ay free po sa during po ng hatod serbisyo na program. So another program po namin is Mother Baby Friendly Sumilaw po. Ito pa isang ordinance din po, ordinance number 18. This was approved last October 5 of 2017. This ordinance po aims to ensure a safe and compassionate childbirth services po for women in Sumilaw by offering quality prenatal, facility-based delivery and postnatal care with focus in promoting exclusive breastfeeding. So dito po, nakastate po sa ordinance na po na bawal po na ang mga anak sa bahay po. So bawal na po magpaanak ang mga hilot.
So dahil dito ang mga hilot para mabigyan sila ng income kasi bawal na po sila magpaanak sa bahay, kinuha po namin ang mga hilot. Sila po ay nagdo-duty po sa aming birthing facility dito po sa aming Municipal Health Office. So may honorarium po silang ma-receive monthly. So rotation po, ito sila tatlo po itong mga hilot namin na in-hire namin para mag-duty po as aid po sa mga midwives na nag-duty sa aming birthing facility. And then aside po nito, under po ng Mother Baby Friendly Sumilaw na ordinance, yung mag-deliver po or mag-anak dito po sa aming birthing facility ay free of charge po. So wala po silang bayad. Aside from wala silang bayad, pag manganak sila sa aming facility, may ibibigay po kami na mother and baby kit. So free po ito ang binigay namin na mother and baby kits. So isa din po sa aming mga program under nutrition, on top of existing dietary supplementation program sa DepEd and DSWD. So ang LGU natin ay may feeding program din po, targeting po ang undernourished preschool children. So ang title po ng aming feeding program sa mga undernourished preschool children ay Kalusugang Wow para sa mga batang sumilaw. So this is a 120 days feeding program po. Then aside po sa feeding sa mga undernourished na mga bata, may feeding po din kami sa mga pregnant. So ang title pong ng aming feeding program sa mga pregnant is Healthy Wow Si Mommy program. So this is a 90 days feeding program po. Then we are an active partner po of National Nutrition Council in Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So katatapos lang po namin ang aming feeding program naming KKDSP. Last March 23 lang po ang last day ng aming feeding po. Then aside po nito, may program din po tayo dito sa Sumilaw, tinatawag natin na SNAP. So Sumilaw Nutrition Assistance Program. Ito pong Sumilaw Nutrition Assistance Program ay nagconduct kami ng counseling sa mga families, mga parents ng may mga batang severe acute malnutrition. So ang ginagawa namin dito, nag-provide kami ng food packs sa mga families na may SAM na mga bata. So on a monthly basis po kami nagbibigay ng food packs sa kanila. Okay, thank you Ma'am Luwina doon sa mga senior mo na napakaraming nutrition programs para sa iba't ibang population groups diyan sa bayan po ng Sumilaw. Ngayon Ma'am Luwina, magkikiin po ako doon sa mga nabanggit ninyo na medyo tumatak po sa akin yung Healthy Wow, tsaka Yes. po yung Sumilaw Nutrition Assistance Program o yung SASAM. Mauna po ako doon po sa Healthy Wow para sa pregnant women sa Sumilaw. Paano po yun nakakatulong para mapabuti po yung nutrition situation ng mga pregnant women and ganun din po para dun sa mga preschool children na naka-enroll po doon sa Healthy Wow na project po ninyo? Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Yung sa mga pregnant po, ma'am, naka-help po siya sa sa nutrition situation natin at saka yung sa mga bata. Kasi po ang tuloy-tuloy po ay nung feeding ay straight po ng 120 days at sa mga buntis po 90 days na feeding program. So tinutukan po ng ating mga BNS during sa feeding po, ma'am. So luckily po, ma'am, pag nakikita namin doon po sa sa resulta ng ating after sa feeding, may monthly monitoring po tayo sa nutritional status ng ating mga pregnant at saka ating mga undernourished na mga bata. So makikita po natin na may improvement po sa kanilang nutritional status, especially po sa kanilang weight and then sa pregnant din po ganun din po. Then ma-assess po natin yung mga pregnant after after delivery nila. So makikita namin ang resulta ang mga babies nila, yung mga timbang, yung mga newborn babies nila
lumampas talaga sila sa normal newborn weight natin, which is 2.6. So may iba naman na sa time na nagbuntis ang mama, nagkasakit. So ang iba paglabas ng kanilang mga newborns ay medyo kamit lang po sila ng nasa borderline po na timbang ng kanilang mga babies. Makikita po din natin, ma'am, na ang resulta ng aming feeding program po dahil po sa resulta natin sa ating OPT. So nakikita namin na decreasing po ang ating mga prevalence rate sa ating mga malnutrition at saka sa ating mga nutritionally at risk na mga pregnant women po. Yun, so magandang news yun, no? Good news yun dahil tinututukan ninyo yung feeding program at talagang priority, no, yung pregnant women natin at yung mga batang wala pang 5 taong gulang or wala pang 2 taong gulang. Yes po, Ma'am ma'am. Luina, doon naman tayo sa Sumilaw Nutrition Assistance Program. Nabanggit nyo kanina yung mga severely acute malnourished children, yung Yes po. So ano na po ang nagawa ng SNAP program para matugunan yung pangangailangan ng mga SAM cases po natin? Sila ba ay hindi na SAM ngayon or talagang totally ay unti-unti nag-i-improve na yung kanilang nutritional status? Po, ma'am. Luckily po, ma'am, last year po may 2 kaming kaso ng SAM na bata. Then ngayon po talagang nagpapasalamat kami kasi na-rehab po silang 2. So ngayon po na-attain na po nila yung na normal na timbang, normal na height at saka ang mid-upper arm circumference nila is normal na. So talagang nag-normal na silang 2. Yung sa SNAP po, ma'am, ang binibigyan po namin ng food assistance ay yung family. Kasi para po hindi nila ma-share yung pina-provide namin na food supplemental feeding po sa mga SAM nila ng mga bata. So para po yun sa mga siblings po nila at saka sa parents, so para hindi nila ma-share ang share ng mga SAM na bata. Oo, so pati sila kasama na para Yes po. ensure na walang agawan. Yes po, ganun po. Walang agawan, ma'am, sa lahat pagkain. share. Ayun. Yes po, Matuwi ma'am. na kasi 'di ba kayo awardee as natanggap niyo yung first year Crown Maintenance Award. So, Yes po, i-share ma'am. niyo naman sa amin ano ba yung sikreto ng nutrition office, ng local nutrition office ng Sumilaw para po mapanatili at mapabuti yung nutrition programs ninyo. Sige po, ma'am. Una po sa lahat, ma'am, ang naging dahilan or gabay ng pagkaroon namin ng award nito is yung para sa akin, ma'am, nakikita ko ang dedication and commitment po ng mga lahat ng nutrition workers. And isa po, ma'am, is ang respeto po. Kasi po sa amin po, ma'am, I'm proud to say po, ma'am, na ang aming pong local chief executive ay napaka-supportive po siya, ma'am. Hindi lang po sa health, sa nutrition, sa lahat ng mga departments dito po sa amin, ma'am. Lahat ng mga programs, ma'am. Thankful po kami dahil nagkaroon kami ng LCA na ganun ka-supportive. And then po, isa po din po yung mga Municipal Nutrition Committee members and aming mga stakeholders. So kasi kami po, ma'am, ay nagkaroon po kami ng ng quarterly meetings po. Kasama po ang aming MNC members at saka mga stakeholders. So ibali po, ma'am, na kamit po namin itong award nito dahil po sa collaborative efforts po. And constant po na monitoring and evaluation sa mga programs and projects po namin dito sa school. Ayun, yun naman pala ang secret recipe, no? Yes po, ma'am. Municipal Nutrition Committee. And bago namin kayo pakawalan, Ma'am Luina, i-share nyo naman po bilang panghuling message po ninyo, ano po ba ang mga future plan para ma-maintain po at mapagbuti pa ang nutrition program para po dyan sa bayan ng Sumilaw? Okay po, ma'am. Unang-una po, ma'am,
alam nating lahat na hindi tayo makakilos sa ating mga programs and projects kung maliit lang or wala tayong budget. So, ngayong September po, budget proposal namin. So, talagang mag-ask ako ng sa aming LCA na kung pwede, una i-increase ang budget namin sa lahat ng agencies na nag-support sa nutrition programs. And then siguro ma'am, maintain and improve pa ang aming mga programs sa nutrition. Then more nutrition interventions po. Isa po sa aking plan ma'am ngayon is magkaroon ng human milk hub po ma'am. Yun lang po ma'am. Okay, so with that, good luck po, Ma'am Luina. Thank you again for accepting our invitation. So narinig po natin mga kanutrisyon, si Municipal Nutrition Action Officer Luina Trinidad Villanueva Beñas mula po sa bayan ng Sumilaw sa probinsya po ng Bukidnon. Thank you again ma'am para po sa ibinahagi mong update tungkol po sa nutrition programs ng inyong bayan. Again, Ma'am Luina, congratulations sa buong Local Nutrition Committee, Municipal Nutrition Committee ng Sumilaw, and hopefully makita-kita po ulit tayo sa susunod na National Nutrition Awarding Ceremony. Thank you po din ma'am for this opportunity po ma'am na na-share po namin ang aming mga best practices po dito sa Sumilaw. Ayan, thank you so much, Ma'am Luina. At mga kanutrisyon, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito pa rin po sa One Nutrition, One Nation na umiere po sa Nutri-Eskwela Community Radio Station sa buong bansa. At narito na po ang ating Nutrition Habit for Life. Ito pong linggo na to, ang ating habit ay ugaliin ang tamang hygiene at kalinisan sa kusina para sa mas mahabang shelf life ng pagkain. Mga kanutrisyon, ang pinaka-epektibong paraan po para maiwasan ang agarang pagkabulok o pagkapanis ng mga naluto nating pagkain ay ang paninigurong walang anumang bakterya o mikrobyo rito. Naninirahan po kasi at nagpaparami sila sa pagkain. At ito po ang nagiging reason kung bakit nagbabago po yung kanilang kulay, yung texture, at yung amoy ng mga niluto nating pagkain. Kapag marami na po kasing germs or mikrobyo, umaasim na po yung lasa. At syempre, kakaiba na po yung amoy ng pagkain. At dahil dito, maaari na ito magdulot ng mga foodborne illnesses na masama po para sa ating kalusugan. Ngayon po, ang paglagay po ng mga tirang pagkain sa ref or sa freezer po, ay isa po yung paraan para pigilan or pabagalin yung bacterial growth na nandun po sa pagkain. Pero kung sa simula pa lang po ay sinuguro na po nating malinis at walang masamang mikrobyo sa mga pagkain natin, syempre walang tutubo or walang dadami ng mga germs po dyan. Kaya naman, lagi po tayong maghugas ng kamay bago magluto. Siguraduhin po nating linisin ang mga gamit at surfaces sa kusina. At tiyakin po na sa malinis at tuyong lalagyan, itatago yung mga pagkain po natin na iiimbak or yung mga itatabi po natin. Kapag naging habit ninyo ito na ang tamang hygiene sa kusina, makikita nyo mas matagal ang pagkasariwa ng pagkain at makakaiwas tayo sa tinatawag nating food wastage. Yan, kaya kahit isang extra step ito sa inyong food preparation, sikapin nyo pa rin na gawin itong habit para na rin po sa kalusugan at kaligtasan ng ating pamilya. At yan po ang ating nutrition habit for the week, mga kanutrisyon. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation.
Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na po ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan makikibahagi tayo sa isang malaman na diskurso tungkol po sa tinatawag nating effective dietary strategies for working mothers. Perfect ito para sa ating mga tinatawag na super moms or super nanay na nagtatrabaho po. At para maipaliwanag po sa atin ang topic na ito, nagagalak po tayo makasama ngayong hapon ang isang technical officer, nutrition officer to po siya mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Walang iba po, let's welcome Miss Beatrice Marie Jacinto. Ma'am Bea, welcome po sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po, Ma'am Jomay, at magandang hapon rin sa ating mga kanutrisyon na nakikinig. Happy to be here po. Yan, and happy Women's Month pa rin, Ma'am Bea. Yes po. Ayan, so simulan na po natin, Ma'am Bea. Ang una kong katanungan, ano po ba yung tinatawag nating special nutrient requirements ng mga kababaihan? Bakit may special nutrient requirements tayo mga kababae? So, simulan ko po sa pagpapaliwanag kung bakit ba tayo may special nutrient requirements but hindi na lang pareho sa mga lalaki. So, dahil po ito sa natural na cycle at capabilities ng katawan nating mga kababaihan. Una, meron tayong menstruation o yung buwanang pagdurugo. So, nawawalan tayo ng dugo buwan-buwan sa pamamagitan ng menstruation. Dahil dito, nababawasan ng ating iron at iba pang nutrients na kaakibat ng dugo. Pangalawa naman, tayo ay nagbubuntis at nagpapasuso. So, capable po ang katawan natin doon. So, may mataas na pangangailangan ito sa calories, protina, calcium, at iba pang nutrients na i-detail po natin mamaya. Pangatlo naman, meron din pong menopause para sa mga kababaihan na medyo tumatanda na at tapos na sa period ng pagbabuntis at pagpapasuso. Meron ding pagbabago sa ating hormonal levels, particular na yung pagbaba ng estrogen. So, kailangan din po natin i-compensate ang pagbaba na ito sa pamamagitan ng ating diet. At pang-apat naman po, kumpara sa mga lalaki, iba rin po yung body composition natin. Ibig sabihin, mas mataas po ang body fat nating mga kababaihan dahil sa natural na kakayahan natin na magbuntis at magpasuso. So, ang lahat ng pagkakaiba na to or yung nagdudulot ng special nutritional requirements ay dahil sa taglay na kakayahan ng ating mga katawan. So, para naman po sagutin kung ano nga ba yung special nutrient requirements, una po sa lahat, ang importante ay iron. Ito po ay mahalaga para sa paggawa ng hemoglobin, isang component na ating dugo na tumutulong na magdala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. Pangalawa naman po, ang iron po, importante to dahil nawawala po ito kasama ng ating buwanang dalaw or menstruation. So, importante na nare-replenish o nababalik natin ito. Importante din ang calcium para sa kalusugan ng buto at ngipin at para na rin sa pagpapabuti ng ating nervous system. So, particular pong importante ang calcium para sa mga menopausal na dahil mataas ang panganib na magkaroon sila ng osteoporosis dahil sa pagbaba ng kanilang estrogen levels. So, mainam po na mag-stock up din po tayo sa calcium. Pangatlo naman po ay ang folate. So, mahalaga ito para sa pagbuo ng neural tube ng sanggol na tumutulong para maiwasan ang birth defects. So, kahit po particular ito para sa mga nagbubuntis, importante pa rin po na nakukuha ito ng lahat ng kababaihan, lalo na yung mga nasa reproductive age, dahil mahirap na po mag-catch up sa mga ganitong vitamins and minerals. So, syempre, marami pa rin pong iba tulad ng vitamin D para sa mas efficient na calcium absorption.
vitamin B12 para sa paggawa ng red blood cells dahil nawawalan nga po tayo buwan-buwan, magnesium para sa blood pressure at glucose levels, at omega-3 fatty acids para sa hormone production at pag-absorb ng fat-soluble vitamins natin. Ayan, kaya tinatawag na special nutrient requirement kasi kasama ang kababaihan sa isa sa mga vulnerable groups ng ating population. And maganda na nabanggit ninyo yung special, yung nurturing functions ng mga kababaihan. Kaya kinakailangan talaga na additional yung nabanggit nga ni Ma'am Bea, yung iron, calcium, folate, at iba pong mga nutrients na nabanggit niya kanina. Ma'am Bea, kasi sabi niyo special nutrient requirements, special tayo, vulnerable. Maaari niyo bang i-share sa amin ano ba yung current nutritional status ng mga kababaihan? Pwede po ba, ano po ba yung current status ng mga adolescents female, ng mga pregnant, or mga lactating mothers na dito po sa, doon po sa ginagawang National Nutrition Survey po ng Food and Nutrition Research Institute? Okay, ayon po sa 2023 National Nutrition Survey results na isinagawa ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, ang status po ng mga kababaihan ay merong isa sa 10 kababaihan na non-pregnant at non-lactating. Ibig sabihin po ay ito ang adolescents. Meron po silang chronic energy deficiency. 5 naman sa 10 ay overweight or obese. So imagine po, kalahati ng ating adults na non-pregnant at non-lactating ay sobra ang timbang. At para naman po sa anemia, merong isa sa 10 non-pregnant at non-lactating women ang anemic or kulang sa iron sa kanilang dugo. So ito po ay para sa mga hindi nagbubuntis at hindi nagpapasuso. So pagdako po natin dito sa data tungkol sa pregnant and lactating mothers, mas nakaka-alarma po ito dahil mas vulnerable po sila. So para sa mga buntis, 2 sa 10 pregnant women ang nutritionally at risk para mag-deliver ng low birth weight babies. So ang low birth weight babies po ay yung mga pinanganak ng less than 2.5 kilograms. Delikado po ito dahil mahirap nang mag-catch up sa nutrients at sa kung anong anthropometric status na kailangan ng bata para sa kanyang efficient na paglaki. 5 in 10, so 5 sa 10 rin po na lactating mothers ang overweight o obese. So may nakikita po tayong trend dito sa panahon ngayon na tumataas na po talaga ang overweight and obese sa ating mga kababaihan. Para naman po sa anemia, yung pagkakulang ng iron, 2 in every 10, 2 sa 10 buntis ang anemic at 1 sa 10 nagpapasuso ang anemic. So nakaka-alarma po ito dahil ang ating mga pregnant and lactating mothers ay ang puhunan po talaga ng henerasyon na future generations dahil sa first 1,000 days po talaga nagsisimula ang ating pagpapayaman sa mga susunod na henerasyon. Nako, nakakatakot nga, Ma'am Bea, yung nabigay mong mga figures or data, no, especially for pregnant na meron pa rin tayong nutritionally at risk pregnant women. Meron pa rin tayong mild public health significance, no, sa anemia. Kasi 'di ba nabanggit mo kanina, Ma'am Bea, na kapag nutritionally at risk pregnant, may nutritionally at risk yung pregnant women, pwede siyang magsilang ng low birth weight. So ganun din yun, 'di ba? Pag anemic din ang nagbubuntis na nanay, malaki din yung posibilidad na magsilang siya ng mga ng low birth weight babies. At nabanggit niyo na rin kanina na kapag low birth weight ang isang bagong silang na sanggol, mahirap siyang makakatch up, no? Yes po. Sa kanyang growth and development. So tama yung nabanggit ni Ma'am Bea na talagang kailangan talaga buntis pa lang. Actually kahit hindi pa buntis, habang nagdadalaga, talagang alagaan na yung nutritional status ng ating mga adolescent females kasi sila na yung magiging future adult female na magbubuntis at magiging nurturing caregivers or parents para sa ating mga kabataang Pilipino. Ngayon, Ma'am Bea, ang susunod ko pong tanong, kasi tungkol po to sa working mothers, no?
Ano-ano po ba yung mga karaniwang dietary problems na kinakaharap ng mga working moms? So, para dito po, para maintindihan natin yung situation nila, imagine po natin yung pang-araw-araw na buhay nila. So, siguro po yung mga nanay na may pamilya, madalas doble if hindi triple yung workload nila sa pang-araw-araw na buhay. Kasi syempre may time at energy demands yung kanilang trabaho. So, yung usual na work hours dito sa Pilipinas ay 8 to 9 hours. Tapos kapag face-to-face yung setup, katulad nating mga pumapasok sa office, may dagdag na travel time pa yan. So, imagine, pagod ka na sa trabaho, sa stress, biyahe at traffic, at mag-aasikaso ka pa ng pamilya, may it be sa mga gawaing bahay, pag-prepare ng pagkain ng pamilya, at iba pa. So, dahil dito, given the context na nabigay ko, makikita po natin na siguro hindi na priority ng working moms ang tinatawag nating healthy diet. Yung diet na sapat ang sustansya na dala, yung may balance, moderation, and variety. So, yung dietary problems po na karaniwang kinakaharap nila ay usually nakakahinder sa kanila sa pagkamit ng healthy diet na ito. So, nakaugat po ito or makikita po natin ito sa tatlong characteristic. So, una po, kulang sila sa oras para mag-prepare ng healthy diet. Pangalawa, kulang sila sa access sa masustansyang pagkain. So, yung mga natural whole foods na pinopromote po natin. At pangatlo naman ay limitado ang kanilang budget given na may pamilya silang binubuhay, sinusustentuhan. So, dako po tayo sa una, yung kulang sa oras. So, of course, dahil sa working hours, hindi naman po laging may extra time para makapag-prepare ng meals ang ating mga nanay. So, kadalasan, nakakapag-enjoy lang ng home-cooked meals ay yung mga may katulong sa bahay. Pero, syempre po ay hindi naman lahat ganun ang setup. So, yung ending, hindi nabibigyan ng thought or ng konsiderasyon para maging healthy yung mga kinakain. So, kung ano lang meron, sige, yan na. Pangalawa naman, yung kulang sa access sa masustansyang pagkain. So, kadalasan, pinipili na lang ng mga nanay ang mga pagkaing malapit at convenient. So, nakaka-relate po ako dito dahil yung nanay ko po, siya po yung in charge sa pagbibili tsaka sa pag-supply ng aming pagkain. So, madalas, after work, yung inuuwi niya lang talaga, yung nadadaanan niya pauwi. So, yung mga fast food, packed food, o processed food na mataas po ito sa calories, pero mababa sa vitamins and minerals. So, kahit gustuhin man nila na mag-provide ng healthy and nutritious foods, kapag kulang po talaga sila sa access, ay syempre hindi nila ito mabibigay sa kanilang pamilya. Pangatlo naman po ay yung limitadong budget para sa pagkain. So syempre, dahil marami pang ibang gastusin at pagkataas-taas na po ng mga bilihin ngayon, madalas, kailangan nilang mamili. Either makakatipid ka, pero kulang naman sa sustansya o yung binili o inhanda mo, or nutritious yung pagkain pero di hamak na mas mahal o mas masakit ito sa bulsa. So, Miss Jomay, ngayon ko lang talaga na-realize na ang hirap pala talaga maging nanay na nagtatrabaho. Parang ang dami-daming responsibilidad, makakalimutan mo na lang talaga yung sarili Tumatakbo mo. sa isip namin. Opo. Tapos, Miss Jomay, naisip ko rin po, isang important note din para sa discussion na to, yung bukod sa kanilang sariling nutritional status or diet, inaalala din nila yung burden ng diet ng family. So, nasa mothers din kasi usually yung role ng paghubog ng dietary habits ng kanilang Yes, pamilya. tama, oo. So, Ma'am Bea, meron kayong tatlong binigay no na identify na the usual dietary problems. I mean, dietary related problems siya. Yung una sabi nyo kanina, wala ngang oras yung mga nanay sa paghanda. Kahit gustuhin namin, o di ba, namin talaga, kahit gustuhin naming maghanda ng pagkain na masustansya, ano yung mga tips na pwede mong ibigay sa mga nakikinig nating working mothers para naman kahit papaano magkaroon sila ng konting oras and yet masustansya yung mahahanda nilang pagkain para sa kanilang mga mahal sa buhay or sa kanilang pamilya. Doon muna tayo sa unang issue. Okay po. So, para sa mga nanay na walang oras sa paghahanda ng pagkain, we highly recommend po ang meal preparation, also known as meal prepping sa Gen Z na salita. So, ito po yung pagpaplano o pagplot ng mga kakainin mo
para sa isang specified na panahon. So usually po, per week siyang ginagawa. So for example, sa Monday, ang breakfast ay ham sandwich with saging. Lunch, giniling with veggies. Tapos dinner naman ay brown rice with grilled chicken mula sa store na nadadaanan pag-uwi. So on and so forth para sa lahat ng days of the week. So Maganda pag yun. Ma'am Bea, maganda yun kasi especially kung ang nanay nga lang, meron lang siyang Sabado or Linggo opo, sa pamamalengke. With meal preparation, pwede na niyang maisip yung lulutuin niya or lulutuin ng naiiwan sa bahay for one whole week. Tapos, kung araw-araw naman silang namamalengke, ang maiisip naman niya, yung ulam na ito, pwede pa nilang ulamin uli sa opo, susunod na araw or gamitin yung mga ingredients na yon ng mga tirang pagkain na yon para magluto ng iba namang potahe. So yun, exactly meal po. preparation pala. Okay, sige. Opo. Para hindi na rin on the spot na nag-iisip sila ng Ang hirap kakainin kaya nila. mag-isip ng araw ng ulam araw-araw. Ma'am Bea, doon tayo sa second. Nabanggit nyo, walang access. May pambili, may oras, pero walang access. So, paano naman natin yun matutugunan? Ano yung inyong mabibigay na tips para masagot tong issue na to? Actually, para po sa mga walang access, makakatulong din po yung sagot sa unang problema, ang meal prepping. Kasi kapag nakaplot na nga po yung mga gusto mong kainin for the week, sa weekend, pwede mong puntahan talaga or pwede kang mag-grocery, kunin mo yung mga ingredients na usually hindi mo easily accessible na makukuha sa pang-araw-araw mo na buhay. So, pwede yung mga fresh na fruits and vegetables. So, pwede rin naman magsimula ang pamilya ng home gardens. Pwede ito sa bakuran ng bahay. O kaya naman, kahit maliliit na paso lang kapag nakakondo sila. So, pwede rin magtanong-tanong sa mga barangay, sa community, kung meron silang community gardens, yung mga local government unit kasi karaniwan ay nag-i-initiate ng mga ganitong proyekto para sa food security, food and nutrition security ng kanilang residente. So, yun po. Oo, tsaka maganda rin, kunyari, kung sa access, baka naman meron tayong mga indigenous plants, diba? May mga indigenous, yung mga locally produced or Yes po. locally crops na talagang andun lang sa paligid natin. So, yun, pwedeng access pa din yun, no, sa healthy and nutritious food. Ito naman, ang pinakahuli nyo nabanggit, tumataas na yung presyo ng bilihin, ng bigas. So, paano naman, yung meal preparation ba can also be a way or a tip or a way para ma-solve or matugunan yung issue naman sa pag-limited yung budget? Opo, saktong-sakto rin itong meal preparation para makatipid tayo. Kasi dito, pwede mo na ngang tignan kung saan mo pwede gamitin yung leftover na veggies dito sa unang potahe for Monday. Pwede mo siyang i-reuse sa Tuesday, Wednesday. Tsaka nakikita mo rin po at napaplano kung magkano ang cost ng isang serving per meal. So dahil dito, hindi ka nabubulaga sa mga bigla-bigla ang costs ng mga fast food, mga extra rice at iba pa. Isa pang paraan yung pagpili ng local vegetables sa local market. So, pinaka-affordable po talaga na pagbibilhan ng ating nutritious and healthy foods ay sa palengke dahil mas kaunti yung middleman at mas direkta nakukuha mula sa farmers itong goods na to. Saka sabi nga nila, Ma'am Bea, di ba, kunyari sa usapin naman na prutas, kung ano yung in-season na prutas, yun ang mas bilhin, di ba, para mas nakakamura. Like ngayon, magsa-summer na, so andyan na naman ang pinya, melon. Opo. Actually, ang melon, pinya, pakwan, tsaka saging, mangga, minsan all year round na, di ba? Pero Opo. pag hindi siya in season like mangga, pag hindi siya in season like April, May, mas mahal siya. All year round siyang available pero mas nagmumura siya kapag summer. Ganon din kapag lansones, di ba yung mga Opo. taga kaimito. Ngayon, ang dami na naman kaimito sa merkado, no? So, Saktong-sakto rin po kasi mas masarap din sila. Tsaka mas maraming vitamins and minerals. Correct, correct. Kapag Ito, Ma'am in-eat. Bea, madako ako, yung pinggang Pinoy, kasi sabi nila, isa yung visual aid para sa tamang dami
ng food group sa isang kainan. Gaano karami yung Go, Grow, tsaka Glow. Ano naman yung konsiderasyon ng Pinggang Pinoy para sa pregnant and lactating women, lalo pa kung sila ay nagtatrabaho? Iba ba yung dami ng servings for pregnant and lactating? Kasi sabi natin nga kanina, special requirements. So, does it follow sa Pinggang Pinoy may consideration, may special consideration na naman sila dito sa Pinggang Pinoy? Opo, so kino-consider din po natin ito. Siyempre, kapag may special needs, nagre-reflect po ito sa mga dietary guides natin gaya ng Pinggang Pinoy. So for context po, para sa mga buntis, kailangan nila ng additional na 300 kilocalories or calories sa madaling salita sa kanilang second and third trimester. Para naman sa lactating mothers, kailangan nila ng additional 500 calories para sa breast milk production. So, paano po ito nakikita sa Pinggang Pinoy? So, paano ko kakainin yung 300 calories? Anong food groups yung dapat na dagdagan? Kailangan madagdagan ng kanin, ng prutas, ganun din, 500. Paano ko siya i-measure, kunyari, sa bahay ko? Okay, so, lahat po ng food groups, ang Go, Grow, at Glow, ay dadagdagan natin. Para sa pregnant women, para makuha natin ang additional nutrient needs, pwede po tayong magdagdag ng 1/2 cup ng rice sa bawat meal. Magdadagdag rin po tayo ng isang serving ng karne or ng meat. So, isang slice, isang palm size na slice. Magdadagdag din po tayo ng 1/2 cup ng veggies, vegetables, at yung prutas po ay i-retain natin na isa lang. Para naman sa fluids, magdagdag tayo ng isang glass o 300 ml ng water. So, ito po ay para sa pregnant mothers. Bale, sa madaling salita po, magdadaglag lang tayo ng kalahating serving ng bawat food group. So, Go, Grow, and Glow. So, pwedeng dagdagan, kunyari, gusto kumain ng boiled kamote, boiled saba. So, pwede siyang dagdagan. Yes po, pwede. Ang merienda, o kaya sandwich, light sandwich. Tapos, Ma'am Bea, nabanggit nyo kanina, may fluids na kayo nabanggit. Paano nakakatulong naman? Punta tayo sa hydration, hydration or sa level, sa energy levels. Tapos, ano ba yung dapat na focus natin pag hydration ng pinag-uusapan for working mothers? Paano sila dapat mag-hydrate all throughout the day? Kasi, for example, working mother ka, nakakulong ka sa opisina. So, gaano ba kadami? The same pa rin ba yung 8 to 10 glasses or may special requirement ba for working mothers? Paano naman kung gusto mag-milk tea? Pwede ba silang mag-milk tea or mag-order ng kape? Pwede po ba yun? Para po sa ating pregnant o mga nagbubuntis, nirekomenda po natin ang 9 or more glasses of water. Para sa lactating, mga nagpapasuso, 10 or more glasses po. So, paano ito makukuha ng ating working mothers? Yung nasabi nyo nga po, nakaupo lang sa office. Very effective po ang pagdadala ng reusable water jug na nasa tabi nyo lang sa inyong desk na pwede nyong kunin, inumin tuwing nagmi-meeting kayo, tuwing nagta-type kayo ng inyong mga dokumento at kung ano-ano ang inaabala nyo sa trabaho dahil easily accessible po siya, nandyan lang. Nire-recommenda po namin para sa pregnant at lactating women ang pag-iwas muna ng sugar-sweetened beverages dahil yung mga iniinom po natin ay napupunta or natatranslate sa ating breast milk at napupunta sa ating baby sa sinapupunan. So, nire-recommend po namin ang water po talaga muna. Pwede rin kayo makakuha. Syempre, hindi lang mismong tubig, importante rin ang electrolytes para sa hydration. So, makukuha natin ito sa saging, watermelon, fresh fruits. Maganda pong source ng electrolytes ang fresh buko juice. So, kung may mapagbibilhan po sila dyan sa tabi, sa office, go na po kayo doon. Oo. Actually, Ma'am Bea, hindi lang yung sa mga formal sector, yung ating topic ngayon. Even for the informal sector, yung mga kababaihan natin, working mothers na nagtitinda, naglalako, yung mga nasa palengke, yung mga nasa public transport terminal, doon na kanilang workplace. So, ano pa din siya, swak na swak yung mga pinag-uusapan natin even for
working mothers working or situated in informal sector, no? Yung susunod ko tanong, Ma'am Bea, marami po, kasi nga nabanggit nga natin, ang daming iniisip ng mga nanay, mga working mothers, hindi lang sa concern sa opisina, kundi concern din sa pamilya. So, minsan nai-stress kami, 'di ba? Minsan madalas nai-stress, no? Or minsan nangyayari pala sa mga kababaihan ay emotional eating, no? Lalo na yung mga madaling mabili na processed snacks na mataas sa sugar, salt, or fat. So ano naman po ang inyong maipapayo para kahit papaano maiwasan or mabawasan? Kung hindi maiiwasan, paano mababawasan yung ganitong mga emotional stress eating po, Ma'am Bea? Okay po, so ang key na solution po dito, ang intervention, ay ang pagiging aware kung kailan tayo nasi-stress at kung kailan nati-trigger itong pagkagusto natin na kumain ng kung ano-anong cravings natin. So, una po, hanapin or pansinin natin kung ano yung nagpapalitaw o nagti-trigger nitong stress eating natin kapag marami bang trabaho, kapag makulit ba yung mga anak, kapag sobrang traffic. So, kapag napansin po natin itong triggers na to, madali nating sabihin sa sarili natin na, stress to, hindi ito gutom. Dahil syempre, hindi naman po yung natural na remedy para sa stress ay pagkain. So, yun. Kapag na-recognize po natin na stress eating to o na emotional eating, pwede po tayong mag-pause and breathe. So, listen to your body. Kailangan ko bang kumain nito or kailangan ko lang magpahinga muna? So, pakinggan po natin ang ating katawan. Para naman palitan itong pagkain, maghanap tayo ng other stress reliever. So, personal preference naman po to, pwedeng meditation, online game, magbasa, manood, mag-spend ng time with family o mag-exercise. Pumunta sa parlor, Ma'am Bea. Yes po, magpa-manicure. Yes, deserve natin yon mga working mothers. Opo. So, mag-pamper, magpagupit. Yan po. Effective din po ang paglalakad pauwi. Napansin ko po. Para makakapag-isip at mabababa po yung appetite. So, para naman sa mga, syempre, kunwari, hindi mo talaga mapigilan. Kailangan ko talagang kainin to. Pwede po tayong maghanap ng alternatives sa usual na processed food. So, pwede po tayong mag-keep ng dried fruits, so mga raisin, pwede rin mga mani, dried raspberries, vegetables, sandwiches, at yung mga kamote na nakastock lang sa kung saan tayo nagtatrabaho. Para po hindi yung kunwari, hindi ka mapapakuha ng chichirya. So, if hindi talaga kaya, ang tip ko na lang po ay i-observe pa rin ang balance, moderation, and variety kahit sa craving. So, applicable pa rin po itong BMV sa ating cravings. Tsaka inom na maraming tubig, no? Yes po. Palusaw din yung mga sugar tsaka yung sodium, no, na mailalabas natin sa ating sistema. So, Miss Bea, before ka namin pakawalan, no, with this interview, ang last po namin itatanong sa inyo yung paano po ba makakatulong yung ibang miyembro ng pamilya, no, para sa mga strategy or interventions or tips na ibinahagi ninyo for working mothers? So, bilang ngayon po ay Women's Month, perfect po ang initiative ng bawat miyembro ng pamilya sa pagtulong sa kanila at pag-support sa kanila. So, ang mga miyembro, siguro si tatay, si ate, si kuya, samahan po si nanay sa mga strategy na nirecommend namin. So, sa meal planning, pwede kayong mag-suggest ng mga gusto nyong kainin, pwede nyo samahan si nanay sa pagbabili ng ingredients, sa pagluto, gawin yung bonding, tsaka yung mismong pagpapak na rin ng pagkain sa ref. So, make it a family affair. Dahil sa ganitong paraan, parang hindi rin nasasayang yung oras. Parang 2-in-1 din yung nangyayari. Bonding, tapos nagiging okay din yung diet ng pamilya. So, sa anumang paraan din, di lang sa pag-prepare, pati rin sa chores, sa paghugas ng pinggan, pag-ayos ng table, pag-initiate na magluto o bumili ng pagkain. So, yung mga maliliit na bagay na to, malaking tulong na siya para sa ating
mga super nanay, super working nanay. So moral support at ipakita po na interesado kayo sa pagpapabuti ng health and nutrition ng inyong pamilya. Okay, and with that, maraming salamat. Thank you very much, Miss Beatrice Marie Jacinto mula po sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para po sa panahon po ninyo and sa mga practical na tips and the discussions that we had ngayong hapon pong ito. Mga kanutrisyon, dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation. Bagay po sa masarap at interesting na kwentuhan, ngayong hapon ay ang masasarap at abot kaya at Pinoy-style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagonero. Miss Laika, Recipe Princess Laika, ano ba ang recipe na baon mo para sa amin ngayong hapon? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng ampalaya karambola. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay isang tali ng dahon ng ampalaya, isang tali ng dahon ng saluyot, isang tali ng dahon ng malunggay, 3 butil ng bawang na dinikdik, isang tasa ng dilis, at bagoong isda. Para naman sa paraan ng pagluluto. Magpakulo ng 1 tasa ng tubig. Idagdag ang bagoong isda at bawang. Idagdag ang dahon ng saluyot at dilis at pakuluan ito ng 3 minuto. Pagkatapos, idagdag naman ang dahon ng ampalaya at malunggay at pakuluan muli ng 2 minuto. At ganun lang kadali, handa ng kainin ng ating ampalaya karambola. Ihain ito habang mainit pa at isabay sa brown rice at ulam of your choice. Yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess Laika. Susunod na po ang inaabangan yung tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation after po ng ilang masustansyang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At nandito pa rin tayo sa One Nutrition, One Nation. Narito na po ang segment kung saang walang tanong ang tama or mali, basta lahat po yan ay may sagot. Kaya kung may katanungan po kayo mga kanutrisyon tungkol po sa pagkain, nutrisyon, kalusugan, sasagutin namin yan dito sa tanong mo, sagot ko. At ang ating tanong na sasagutin ay mula po kay Ma'am Marides, no, mula po sa Sorsogon City. Ang tanong po niya, nako ito, related po sa topic natin kanina. Paano ko po mapipigilan ang cravings ko tuwing buwan ng dalaw ko? Sobrang lala na po kasi, kadalasan po hindi ko na nakokontrol. Thank you po. Ayan. Maraming salamat, Miss Marides, sa inyong tanong. Sigurado akong maraming nakikinig ngayon, no, ng mga kababaihan ang nakaka-relate dito. Natural po ito kasi bagay ito dahil tayo po ay mga babae. Ayan. Una-una, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng cravings? Kapag po tayo ay mayroong menstrual
may monthly menstruation po, nagbabago po yung dami ng ating hormone sa katawan tulad po ng estrogen at progesterone. Dahil dito, naghahanap ang katawan natin ng energy boost. Kaya natural lang na maranasan po natin na maghanap tayo ng matatamis o kaya po yung maaalat na pagkain sa ganitong panahon. Pangalawa po, pwede ba itong iwasan at dapat ba itong pigilan, no, or pigilin? Dahil normal na parte ito ng ating menstrual cycle, hindi po ito maiiwasan or mapipigilan. Pero mga kanutrisyon, kaya natin itong i-control at i-moderate. So narito po yung ating ilang practical tips. Kung nakikrave po kayo ng matamis, no, Miss Marides, subukan kumain ng prutas tulad ng mangga, saging, mansanas, o kaya naman ay nilagang kamote na may natural na asukal at fiber. Kung maaalat naman, subukan ng mani at buto ng iba't ibang halaman. Second, no, na tip, gawing balanse ang dieta. Ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain na may tamang dami ng carbohydrates, protein at healthy fats ay makakatulong po na makontrol yung ating cravings. Mahalaga rin po na huwag kayong mag-skip ng meals para hindi ito mas lumala. Pangatlo po, nabanggit po natin to kanina sa ating technical segment, uminom po tayo ng 8 baso ng tubig araw-araw. Ang dehydration po kasi, kung kulang po talaga tayo ng iniinom na tubig, pwede po ito, maaari po ito magpalala ng ating cravings, no? Kaya siguraduhin po na laging may tubig sa pagkainan at kahit po sa ating lugar ng pinagtatrabahuhan. At kung meron pa po kayong ibang concern, maliban po doon sa mga nabanggit namin na tips, no? Ms. Marides, maaari ka rin kumonsulta sa iyong obstetrician at gynecologist o yung OBGYN at sa isang registered nutritionist dietitian para po sa mas personalized na payo o solusyon. At yan po, no, para naman po sa iba pang katanungan, sa iba pa pong gusto magtanong sa amin, mag-comment lamang po kayo sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page o sa Facebook page po ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin po naming ma-ere ang inyong mga katanungan at masagot po. Dahil ang tanong po ninyo, sagot namin yan dito lamang po sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At ang bilis po, no? 1 oras na naman ang talakayan tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang ating natapos ngayong Miyerkules ng hapon. Maraming salamat again sa ating mga fans na sa inyong patuloy na pakikinig at suporta at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano pang mas mapapangalagaan ninyo ang inyong kalusugan at ang kalusugan po ng inyong mga mahal sa buhay. Muli nais namin magsabi ng thank you po. Thank you so much po sa mga nakasama natin ngayong hapon. Mula po sa National Nutrition Council kay Ma'am Beatrice Marie Jacinto para po sa ating discussion kanina tungkol po sa effective dietary strategies for working mothers. Thank you din po, daghang salamat kay Municipal Nutrition Action Officer ng Sumilo Bukidnon na si Ma'am Luina Trinidad Villanueva Beñas para po sa nutrition updates, no? Dahil sila po ay isa sa mga outstanding nutrition program implementer sa buong bansa. Senior po niya kanina yung kanilang mga nutrition programs na kanilang munisipyo. And of course, salamat pa rin kay Recipe Princess Laika Lagonero at kay Ma'am Charlene Postorioso, ang ating production staff. Kaya mga kanutrisyon, huwag magpapahuli sa latest news and updates tungkol po sa tamang nutrisyon. I-like nyo na po ang One Nutrition, One Nation Radio Program FB page at i-like nyo na rin po ang National Nutrition Council official FB page. At huwag niyo na rin po ang kalimutan, no, na subaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, ito po si Jomay Tonggol na tuwing na po ay nagpapaalalang
Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon at mag-ingat po tayo palagi. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one, yan ang tamang paraan. Lucky one, yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, ano man ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang turo ko iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na
Dalagan Ate.